Bago matapos ang taon, may pasabog pa ang Tecno. Ito yung Tecno Spark 20 Pro na may 120Hz display, 108 megapixel main camera, 32 megapixel selfie, 5,000 mAh battery with 33-watt fast charging, malaking RAM at storage, tapos naka-dual speakers na rin sa halagang 7,499 pesos. Panalo ba para sa presyo? Ito na ba yung budget phone para sa'yo? Pag-uusapan natin syempre. Pero bago yon, iimbitahan muna kitang mag-subscribe. Goal namin ang maka 500k sa 2024, kaya naman extra efforts kami sa paggawa ng videos. So kung sakaling makatulong at magustuhan mo itong video, baka pwedeng i-click mo na yung subscribe button dyan at follow mo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so umpisahan na agad natin sa camera para magkaalaman na kaagad kung anong klaseng camera ang pwede nating makuha sa ganitong halaga. Again, meron tayo ditong 108 megapixel main shooter, 2 megapixel macro, isang AI lens, at yung pang selfie naman ay isang 32 megapixels na selfie cam. So ito yung mga kuha natin sa main camera at ang masasabi ko dito, maganda para sa presyo. Nasa 7K plus lang kasi, tapos syempre, mas mababa pa yan kapag may mga vouchers tayo online. Pero kung makikita natin dito, well-exposed yung mga subjects natin, tapos sharp and detailed din most of the time. Yung kulay, medyo iba yung style. Pag sinabi kasi nating budget phone, usually matingkad ang timpla ng kulay. Dito hindi. Hindi boosted yung colors natin dito at personally, mas gusto ko sana kung ibuboost pa nila to ng konting-konti. Pero kung ikaw naman yung tao na ang gusto, may pagka-natural yung looks ng photo, sakto to sa'yo. Kung ikaw yung gusto ng matingkad na kulay, madali lang din namang gawin yan sa mga photo editing apps. HDR shots ang magiging challenge dito. Siyempre, mahihirapan kapag against the light yung mga kuha. Nagiging soft din na understandable naman sa ganitong price point. Pinakamainam pa rin kung papaboran natin yung lighting. As long as may proper lighting tayo, good quality photos ang ibibigay nito sa atin kahit pa sa mga indoor shots. Ito naman yung mga selfies natin at ito rin ang pinaka nagustuhan kong camera dito sa Spark 20 Pro. With good lighting kasi, ang ganda rin ang kuha ng selfie camera. Natural yung kulay dito, detailed, good sharpness na rin for a budget phone, pasadong-pasado at nakakatuwa na ganito na yung selfies na pwede nating makuha sa 7K plus na presyo. Hindi perfect, syempre nagiging soft kapag hindi gaanong maliwanag sa lugar, but still, goods na goods pa rin to para sa akin. Pagdating naman sa videos, hanggang 2K 30fps ang pwede nating makuha, so mas lamang din kumpara sa ibang mga brands na usually ay hanggang 1080p lang sa ganitong price. Sharpness and details, goods naman as long as papaboran natin yung lighting at hindi tayo kukuha ng against the light na angles. At take note nga rin pala na wala tayong stabilization even at 1080p. So kung gagamitin mo to for vlogs, dapat talaga na meron tayong tripod or gimbal. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Tecno Spark 20 Pro. Hanggang 2K 30fps din tayo at alam nyo naman, dalawang brands lang ang gumagawa niyan sa ganitong presyo. So nakakatuwa kasi kung ikukumpara natin sa ibang mga brands, usually 1080p lang ang binibigay nila sa ganitong price. So wala na talaga akong reklamo dito kahit pasabihin nating walang AIS or walang stabilization at 2K resolution, okay na okay lang sa akin. At gamit ko rin ngayon yung built-in microphone. So let me know na rin sa comment section kung pasado sa inyo. Now, maganda rin yung mismong itsura ng camera. Ewan ko kung napansin nyo na, pero kapansin-pansin naman talaga yung pagkakahawig nito sa iPhone. Same na same yung layout ng camera at kahit yung mismong flash, nasa parehong location din. Na para sa akin ay goods naman kasi nagmumukhang mamahalin yung phone. Kumbaga nakakatulong din para maging mas premium yung itsura kahit na nasa entry-level segment lang. Nagustuhan ko rin yung gold accents dito sa mga lens, lakas makasosyal, naka-flat frames din tayo dyan, tapos yung mismong back panel ay parang may textured design pero smooth lang talaga. Marami rin tayong kulay na pwedeng pagpilian. Bukod dito sa Moonlight Black, meron din silang Frosty Ivory, Sunset Blush, at yung special color nila na Magic Skin 2.0 Green. Leather texture yata yon. Actually, gusto ko nga rin sanang itry. So siguro next time na lang pag nakabili tayo. At ang isa pa nga palang maganda dito na kinagulat ko ng konti, mga ganung gulat lang,
ay yung official IP53 water and dust resistance. I mean, 7K plus na phone, may official IP rating na. So, siguro naman, hindi na para mawalan pa yung mga mid-range phones ng ibang mga brands. Nakakahiya naman dito sa Spark 20 Pro. Isa pang mapagmamalaki ng Tecno dito yung display. Meron tayong 6.8-inch display na may Full HD Plus resolution, 120Hz refresh rate, at 270Hz na touch sampling rate. Walang nabanggit na Gorilla Glass protection, so malamang ibang brand yung gamit nila. Pero ang kinaganda naman, kahit hindi tayo naka-AMOLED, okay na okay pa rin yung picture quality for a budget phone. Well, it's not the most color-accurate display. Actually, medyo bluish nga ng konti yung timpla. Pero matingkad pa rin yung kulay, nagpapap pa rin. Pwede rin nating i-adjust yung color temperature at yung Netflix natin ay naka-Widevine L1 na rin, kaya Full HD yung playback resolution natin. Yun nga lang, nung tinest ko na yung mismong playback dito sa Netflix, napansin ko na naglalag yung video. Hindi dapat ganito at sigurado naman tayo na kayang-kaya yan ng chipset ng phone natin. So siguro antay-antay na lang tayo ng software updates para maayos yan. Baka kasi sa Netflix din yung problema kasi na-encounter ko din to sa ibang mga phones na na-review ko nitong nakaraan. Manipis lang din yung side bezels for a budget phone. Yung chin na lang talaga ang medyo makapal pa na understandable naman dahil nga sa mababang price. At naka-dual speakers na nga rin pala, so dinaig pa yung ilang mga mid-range phones na may single firing speaker lang. Well, of course, hindi ko naman masasabing sobrang detailed ng tunog. Saktong sound quality lang din talaga, malakas din, at again, wala nang dapat magreklamo sa dual speakers sa ganitong presyo. Now, syempre sinubukan ko rin yung display natin for social media browsing. At dahil nga sa 120Hz refresh rate, swabe rin yung scrolling natin dito. Very responsive din sa mga pindot ko, wala namang problema dyan. At napansin ko rin na kapag nakaset sa auto yung refresh rate natin, mabilis din tong bumababa ng 60Hz kapag wala ng motion. Which is good kasi makakatulong yan para maging mas matipid to sa battery. Okay, so next naman natin pag-usapan yung performance. Matik naman na malaki yung RAM at storage pag sinabing Tecno phone. So, meron tayo ditong 8 gigs of physical memory, tapos may up to 8 gigs din na extended RAM. At 256 gigs naman yung internal storage na expandable din via micro SD card. So, ulitin ko lang, 8 gigs na RAM at 256 gigs na storage sa 7K plus na presyo. Chipset na gamit natin ay ang MediaTek Helio G99 at for sure, sa dami ng phones na gumagamit ng chip na to, siguradong karamihan sa inyo may idea na sa performance ng phone na to. Ang Tutu benchmark score natin ay more than 400K at sa aktual na paggamit, maaasahan mo talaga sa mga apps na madalas nating ginagamit sa araw-araw like Facebook, Instagram, TikTok, YouTube and Netflix, Gmail, mga productivity apps, at syempre damay na rin dyan yung mga banking apps. Tapos pagdating naman sa gaming, pwedeng-pwede rin. Well, syempre considering the price, hindi mo aasahang kakayanin nito yung mga pinaka-demanding na titles ngayon. Pero kung casual gamer ka lang naman, Mobile Legends, CODM, Pokemon Unite, malalaro mo talaga yan ng maayos dito. Actually, mataas nga yung available na settings dito sa Mobile Legends. May ultra graphics na tayo dito sa entry-level phone, tapos may super refresh rate na rin. At maganda yung naging experience ko dito. Most of the time, swabe yung game. Wala akong naging problema kahit sa Wi-Fi signal. Maganda yung ping, responsive yung screen sa akin, at nakaka-experience lang ako ng frame drops kapag for example, matindihan yung clash na nangyayari at lahat ng characters nagkakabitawan na ng SS. Expect natin yung frame drop sa mga ganong sitwasyon, pero hindi naman sobrang lag na tipong hindi ka na makakagalaw o maapektuhan ng sobra yung paglalaro mo. Malalaro pa rin natin ng maayos at pwedeng-pwede pa rin gamitin for ranked games. Sa Call of Duty naman, tulad lang din sa ibang mga phones na naka-Helio G99, medyo mababa lang yung graphics na available. Hanggang medium frame rates lang tayo at high graphics, napapatak naman ng 60 FPS sa multiplayer mode. Sa VR mode nga lang talaga malilimit sa 40 FPS na okay na rin naman for casual gaming. Kung hindi ka naman super competitive dito, wala naman problema. Ngayon, kung Genshin Impact ang lalaruin natin, lowest graphic preset na lang din talaga ang dapat. Expect din natin yung pasulpot-sulpot na lags or frame drops kasi itong game na to ay para talaga sa mga mas mahal na phones. Kaya para sa akin, nakakatuwa na rin na sa ganitong price, makakapag-Genshin pa rin tayo kahit nasa mababang settings lang. At pagdating naman sa thermals, alam naman natin na hindi masyadong nag-iinit
ang Helio G99. So wala naman tayong problema nung tinest ko to sa 25 degrees na room temperature. Sinubukan ko rin ng walang aircon, electric fan lang yung nakatapat sa akin, at hindi pa rin tayo umabot ng 40 degrees Celsius. At para naman sa battery, 5,000 mAh yung capacity, so malaking battery din, tulad lang din sa karamihan ng mga phones ngayon. At dahil nga sa power efficient Helio G99 natin, at again, tulong na rin yung mabilis na pagbaba ng refresh rate kanina, makakapag-expect tayo ng matagalang paggamit dito. 12.5 hours yung screen on time sa PCMark battery test, at mataas yan para sa isang budget phone, at siguradong tatagal sa buong araw na paggamit natin kung hindi naman sasagad-sagarin. Mabilis na ring mag-charge, 33-watt fast charging ang meron tayo, at sa test na ginawa namin, from 0 ay umabot to ng 51% in 30 minutes, at 1 hour and 19 minutes naman ang kinailangan para mapuno. Other features bago natin pag-usapan yung presyo, haptic feedback natin, of course, hindi kagandahan. Wala namang magandang haptic feedback sa below 10K na price. Video calls natin sa Messenger, wala namang problema. Okay naman yung parehong audio at video. Signal sa lugar namin, wala rin problema. Tapos pagdating sa software, Android 13 yung OS natin out of the box. iOS yung interface natin, which is very user-friendly at marami ring features. Actually, ginawan nga rin nila to ng feature na parang dynamic island sa iPhone. Dynamic port naman yung tawag nila. At kung ikukumpara sa ibang mga phones or brands ngayon, masasabi kong konti na lang din yung bloatwares or pre-installed apps. So nakikitaan ko rin talaga to ng improvements. Yung support na lang talaga for software updates ang kailangan nating bantayan, dahil isa pa rin yan sa mga gusto kong itaas or i-improve pa ng Tecno sa mga phones nila. Okay, so available na itong Tecno Spark 20 Pro sa Shopee, Lazada, TikTok Shop, at pati na rin sa mga offline stores ng Tecno. 7,499 pesos ang SRP, at kapag may mga promo or vouchers online, posibleng makuha na lang natin to for just 6,000 plus. Pros and cons bago natin balikan yung price. Para sa mga pros, maganda yung design at malaking plus din yung IP53 rating. Mabilis mag-charge at matagal ding malobat. Maganda yung display para sa isang budget phone. 120Hz na rin kasi at 1080p na rin. Naka-dual speakers, malaki yung RAM at storage. Tapos yung MediaTek Helio G99 sa ganitong price ay sobrang solid at sulit na rin talaga. Take note na may ibang mga phones pa nga na almost 14K ang presyo, tapos naka G99 lang din. Pasado rin yung photo sa main camera, at ang pinaka nagustuhan ko pa ay yung 32 megapixels na selfie cam. I mean, decent na rin kasi talaga na tipong hindi mo ikakahiyang i-post sa social media. At sobrang nakakatuwa yan para sa isang phone na nasa 7,000 plus lang or 6,000 nga kung naka-promo. Ngayon, kung usapang mga cons naman, honestly, ang hirap kasi kapag kinonsider na natin yung price, hindi na talaga para magreklamo pa. So siguro kung magni-nitpick na lang din naman tayo, yung photo sa main cam, konting dagdag pa sa tingkad. Sana magkaroon din ng stabilization or EIS kahit sa 1080p lang. Tapos yung Netflix, kailangan din natin ng updates para magamit ng maayos. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, panalo para sa presyo, itong Tecno Spark 20 Pro. Ang ganda ng specs sa 7,499 na price or 6,000 plus nga lang kapag may mga vouchers online. So ilalagay ko na lang din sa description yung links kung saan kayo pwedeng makabili. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe. Follow nyo na rin kami sa Facebook, Instagram at TikTok. Maraming salamat sa panonood at next time ulit.